sa ating panalangin tuloy pangangaral, Luke chapter 18. Babasahin po natin verses 1 to 8. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating pong pinaka-key text, ang ating passage, Luke chapter 18 verses 1 to 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan in verse number 1, ang sabi po, sabay-sabay nating basahin, begin. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, that she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo po ang aming pong pag-aaral ng iyong salita patungkol po sa panalangin. Bakit kami dapat manalangin? Ano ang dapat maging kaisipan namin patungkol sa panalangin? Ama, lahat po kami may mga pangangailangan. Lahat kami, Lord, wala pong perpektong buhay. Marahil, materially, okay po, wala kaming kinakailangan. Pero Lord, physically, marahil meron kaming dinadalang mga karamdaman, o marahil relationally, o marahil, Panginoon, sa kaisipan o mga alalahanin sa buhay. Ama, walang tao na perpekto ang buhay. Kung kaya, Panginoon, kami po bilang mga mananampalataya at mga taong dumaraan sa iba't ibang klase ng problema ay dapat matutunang manalangin. Mahalin ang pagkakataon na kami po ay hindi lamang personal na manalangin kung hindi makapanalangin ng magkakasama bilang mga mananampalataya. Lord, I pray na ito pong mensahe na aming pong pagbubulay-bulayan, maging blessing sa aming lahat, na patuloy po naming bigyan ng pagpapahalaga ang aming pong pananalangin. Personal at bilang magkakapatid sa Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe pong ito. Salamat po sa aming mga testimonies. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng aming program, ng choir, at ng bawat isa. Salamat po. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ito, maikli lang po ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. At tatalakay po tayo sa mga darating na mga Sunday, so darating na mga Miyerkules, mga Linggo, about prayer. Ito po magiging paksa ng ating pong prayer meeting service about prayer. Gusto po nating maintindihan ng bawat sa atin why we need to pray. At ito po yung pamagat ng ating pong panalangin, ng ating pong pag-aaral, why pray. Bakit ba tayo dapat manalangin? At yung kasagutan po dito, makikita po natin dito po sa kwento. Pag-aaralan po natin at para po sa pagsisimula, makikita po natin na ito pong dito po sa parable na isinare ng ating pong Panginoong Sukristo ay may kinalaman sa dalawang major characters. Dalawa lamang po ang karakter na tinalakay dito po sa mga talata. Una po, makikita natin dyan yung hukom o yung judge. Pangalawa is yung widow. Okay? So makikita po natin ang mga characteristics po ng dalawa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yung judge ay isang hindi mananampalataya at hindi naniniwala sa Diyos. Kaya masasabi natin dito sa pagkakataong ito, the judge was proud. Kasi may katungkulan. Di po ba? At hindi naniniwala sa Diyos, asahan po natin, basta't ang tao nasa magandang katungkulan at walang paniniwala o takot sa Diyos, isa rin pong karakteristik ang makikita natin, masasabi natin, at tsak na mas malaki ang possibility na maging ugali niya, maging mayabang. Minsan hindi mayabang sa salita, pero sa isip mayabang at sa damdamin. So makikita po natin yan dyan sa pagkakataong ito sa verse number 2. Ang sabi, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. So wala pong binibigyan at hindi siya makatao. Bakit? Kasi ang tingin niya, hindi ko kailangan ng tao. Bakit? Ako ay
hukom eh. Pangalawa, hindi lamang po proud, but ang sabi ng Bible, he was pitiless. Hindi marunong maawa, walang awa. Hindi po ba? At dahilan po siguro sa maganda kasi ang kanyang buhay, wala siyang pinagdadaan ng masyado malaking problema, kaya ba't ako maawa sa iba? Eh, ako nga, hindi man ako humihingi ng awa sa iba. So ganun ang mga damdamin at ugali ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Unlike sa mga mananampalataya, kahit na tayo po hindi nangangailangan at okay ang buhay natin, pero dahil meron tayong puso katulad ng Panginoon Kristo, marunong tayong maawa sa mga nangangailangan at may mga problema. Pangalawa o pangatlo, number 3, ito pong judge na ito was prejudiced. When we say prejudiced, ibig sabihin, binaliwala nga niya yung widow eh. So, ibig sabihin, meron siyang kinikilingan. Hindi siya patas sa kanyang pakikitungo at sa kanyang pagiging hukom. Ang hukom dapat ay nagbibigay ng ng patas na hatol sa lahat ng klase ng tao, regardless kung mahirap versus mayaman, may pinag-aralan, sa mga edukado. Dahil ikaw ay itinalaga na hukom, dapat wala kang pinapanigan. Kaya nga tawag dito, ang sign ay yung babae na may piring, di ba? May hawak na balance, walang tinitignan. So dapat ay patas. Ang problema, itong judge na ito was prejudiced. Ibig sabihin, meron siyang kinikilingan. Alam niyang etong widow na ito, mahirap, diba? Walang kapangyarihan, inapi, pero binaliwala. So yan po ang quality o characteristic nitong judge, itong ungodly judge. On the other hand, makikita natin yung characteristics ng widow. Itong widow, mga kaibigan, masasabi natin na meron po siyang bahagi ng negatibong kondisyon at yung positibong kondisyon. So pag-aralan natin, tignan muna natin yung negative condition of the widow. Una, masasabi natin that the widow was poor. Maliwanag naman pong sinabi ng Bible, kaya siya hindi pinapansin ng judge kasi mahirap lang siya. So she was poor. Secondly, the widow was powerless. Wala siyang kapangyarihan. Kaya nga gumawa siya ng paraan na buligligin itong judge na ito kasi wala siyang pere. Alam niya na pagdating sa tawag dito, katatayuan, lamang na lamang yung kanyang kaaway. Kaya wala siyang magawa. Bakit? Sapagkat wala siyang kapangyarihan. Mahirap lang siya. Pangatlo, she was persecuted. Persecuted, hindi lang nang gumawa ng hindi mabuti sa kanya, kung hindi maging sa karanasan niya sa buhay. Kasi kapag mahirap ka, kapag helpless ka, ang nangyayari is pagsamantalahan ka ng ibang tao. Diba? Ganyan ang kalalagayan ng mga mahihirap eh. Kaya ang Panginoong Kristo may puso sa mga mahihirap. Hindi sinasabi ng Diyos na lahat tayo dapat maghirap. Hindi man kalooban ng Diyos yun. Pero sinasabi, yung mga pinagpala ng Panginoon, yung nakakaayos ng buhay, huwag tayo makalimot. Diba? Na meron tayong mga kababayang mahihirap din. At huwag tayong maging mahirap at mabigat sa loob na tumulong sa mga mahirap. Kasi ang mga mahihirap malapit sa puso ng ating Panginoon. Amen? At hindi lamang po yan, mga kaibigan, masasabi natin that the widow was pained. Masakit. Diba? Nasasaktan po siya. Hindi lamang sa sitwasyon niya physically, pero yung damdamin at kalooban. Kasi nga, ganun na nangyari sa kanya, nagawa na siya ng hindi maganda, hindi ba siya patas na bigyan ng hustisya yung unjust judge? So, masasabi natin, ito po yung negative na mga characteristics at sitwasyon ng babae pong ito. Pero kung gusto ko makita natin dito, bagaman may mga bagay na hindi maganda sa kalalagayan ng babae, pero makikita po natin dito naman yung kanyang positive condition. Ito yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Sa buhay po natin, lahat tayo, wala namang perpektong buhay eh. Lahat tayo mga kaibigan, hindi man tayo katulad marahil nung widow, pero lahat tayo, meron tayong mga sitwasyon sa buhay natin na hindi maayos. Pero ang isang bagay na sinasabi sa atin dito, let us learn from the example of the widow. Kasi kahit may negatibong sitwasyon at kondisyon yung babae, yung widow, pero makikita natin positive na characteristic nitong babaeng ito. Alam niyo kung ano, she was persistent. Although she was poor, powerless, persecuted, and pained, but the widow was persistent.
Persistent. She continually came to the judge seeking justice. Ito po yung makikita natin in verses 3 and 5. Hindi lamang po yan ang isa pang positive na characteristic ng babae pong ito. She was not only persistent, but she was persevering. Ang persistent kasi yung nagtutuloy-tuloy. Yung pagpe-persevere, yung meron kang pinagdadaan ng hirap, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Di po ba? So, persevering. She didn't give up. Hindi siya... Alam nyo, ewan ko kung tayo nakaranas na yun, meron kang nilalapitan tapos hindi ka pinapansin. Diba? Okay lang na paulit-ulit ka, linggo-linggo, pumunta ka dun, basta pinapansin ka. Pero yun yung nakita dito, yung perseverance nitong babae. Kasi punta siya ng punta, pero walang nangyayari. Hindi siya pinapansin, para siyang aso na nagdadaan, di ba? And yet, sa kabila ng treatment na negatibo nitong unjust judge na ito, but the widow was persevering. At hindi lang yon, ang isang positive natin mga kaibigan na condition at characteristic ng babae, ng widow, she was persuasive. Di ba? Very persuasive. At hindi siguro siya magaling magsalita. Pero ang naging persuasive siya kasi yung continuous appeal nitong babaeng ito eventually moved the judge to grant her requests. So masasabi natin na itong widow na ito, bagaman merong bagay sa buhay niya na negatibo, hindi maganda, pero meron din positive. Parang sa buhay din natin, huwag natin titignan mga kaibigan na ang buhay natin, ay ganito ako, ay ganito, ang tingin natin, hindi, matuto tayo dito. Be persuasive, be persistent, and be persevering sa paglapit sa Diyos kasi may mangyayaring pagbabago eh. May mga pagkakataon, maraming taong nag-give up sa buhay dahil eto lang ako, mahirap lang ako, ganito lang ang tinapos ko, eto lang ang sitwasyon ko, kaya wala na mangyayari sa buhay ko. Itong babaeng ito, yun ang picture nun. Na yung babae, mga kaibigan, maraming mga bagay na wala, nahihirapan, walang pag-asa, pero kung merong isang bagay na itinuturo ito pong kwento pong ito, is yung babae, kahit may mga bagay na wala sa kanya, materially, o marahil mga kaibigan, influence sa kapaligiran, hindi siya masyadong kakilala, pero meron siyang mga qualities and characteristics na po pwedeng magkaroon tayo. Kaya sa buhay natin, huwag kayong titigil. Amen? Mag-persist tayo, magpursige tayo. Regardless kung ano man ang ating pagdadaanan sa buhay, huwag tayo mag-give up. Amen? Kung ito nga ang just judge nilapitan at ginawa ng babae at nagkaroon mga kaibigan ng resulta, how much more? Kung tayo mga kaibigan ay magiging ganito sa harapan ng ating Panginoon. Bakit tayo dapat manalangin? Why pray? Why pray? Kasi sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, tatandaan po natin lagi mayroong pag-asa. Kung merong ibang mga tao, sa kakayanan ng tao nakakagawa ng paraan para ayusin ang buhay at sitwasyon ng ating kapwa-tao, how much more pagdating sa ating Panginoong Diyos. Keep the faith. Manampalataya lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magduda. Magpatuloy tayo sapagkat ang Diyos kikilos at gagawa at magpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Hindi po yun ang preaching natin. Introduction lang po yun. May mga pagkakataon, nakakarinig po ako ng ginamit po ang Luke chapter 18. Ito pong talata pong ito, itong kwentong ito para ikwento o gawain po mga kaibigan na mensahe at in-apply yung character of the widow to us. Diba? Parang tayo yung widow. Ngayon, kanina po nabanggit ko na meron tayong makukuha na aral. Pero hindi ko sinasabi na sa kwentong ito, ang gusto at ang application is, ikumpara mo ang sarili mo o parang ikaw yung kumakatawan, tayong mga mananampalatayang kumakatawan sa widow. Kasi hindi po yun. Merong mga positive attitudes and characteristics itong widow na magandang matutunan natin. Pero sa kwento, hindi po layunin na sabihin sa bawat sa atin na tayo yung widow. At ang Diyos yung unjust judge. Hindi po yun ang layunin po ng kwento pong ito. Bakit po? At hindi po yun yung gustong ituro ng kwento pong ito. Why? Una, yung widow, makikita po natin, ang relasyon niya sa judge, hindi po pwedeng tayo yung widow at yung unjust judge is God.
First reason, yung widow, makikita po natin, ang relasyon niya dun sa unjust judge, she was unconnected. Di ba? Wala siyang connection nga eh. Pangalawa, mga kaibigan, yung judge was an unjust God. Kaya hindi po pwedeng Diyos yun eh. Hindi rin po pwedeng tayo yung widow. Meron tayong magandang makukuhang characteristics na po pwede nating makita at maging aral, pero wag nating itingin na parang tayo yun. Hindi po tayo yun. Bakit? Number one, mga kaibigan, kasi unlike the widow, we are connected with God. We are not cut off from God. Hindi naman tayo katulad ng widow na walang connection eh. Connected tayo sa Diyos eh. Diba? Ang sinasabi dito, kung itong widow na ito, bagaman disconnected dun sa judge, hindi ka ano-ano, walang malasakit yung judge, pero dahil mga kaibigan sa kanyang persistence, sa kanyang pagiging persuasive, sa kanyang pagiging persevering, mga kaibigan, nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng tugon ng kanyang kahilingan. How much more pagdating sa ating mga mananampalataya? Ba't ka titigil? Mga anak tayo ng Diyos eh. We are connected with God. We are not cut off from God. Tayo mga mananampalataya, mga kaibigan, we relate to our God. We are related with our God, to our God, through our Lord Jesus Christ. Naalala po natin ang banal na kasulatan, ang sabi po ng Ephesians 2:18. Ang sabi ng Bible, for through Him, for through Jesus Christ, we have both, we have both access by one Spirit unto the Father. Amen? We are not disconnected with God. We are connected with God. We are not cut off from God. Pangalawa po, tayo po'y connected. We are connected with God. Pangalawa po, we are cherished by God, not cast aside. Yung unjust judge, wala siyang pagpapahalaga. Hindi mahalaga sa kanya yung widow, kaya lang niya tinugon, nabuisit siya. Diba? Parang ang feeling niya, pineste ko kaysa sa paulit-ulit itong babaeng ito. Pagbigyan ko na nga. Pero tayo mga mananampalataya, we are cherished. Yun lang ang dahilan kung bakit tinugon nung judge yung tugon at yung request ng babae. Pero wala siyang pakialam doon sa babae. Ang pakialam lang niya, sarili niya. Amen? Pero sa relasyon natin sa Diyos, natandaan natin, ang Diyos lagi may pakialam sa atin. We are cherished by God. We are not cast aside. 1 John chapter 3, verse number 1. Anong sabi ng banal na kasulatan? 1 John chapter 3 verse number 1. Ang sabi ng Bible, behold, what manner of love, diba? The Father hath bestowed upon us. Mahal tayo ng Diyos eh. Yung unjust judge, walang pagmamahal doon sa babae. We're different. We're different. That we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. So tayo po mga kaibigan, tatandaan natin, we are connected with God. We are cherished by God. Number 3, we are chosen by God. We are chosen, not common. Pinili tayo ng Panginoon eh. The widow was merely one petitioner among many. Pero tayo mga mananampalataya, tayo po ang sabi ng Bible ay hinirang ng ating Panginoon. Specifically mentioned in Luke chapter 18 verse number 7. Anong sabi ng banal na kasulatan? And shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear with them? Makikita natin mga kaibigan na yung katatayuan natin, kakaiba. Tayo ay mga pinili ng ating pong Panginoon. Ano pong lesson? Pakikita po nating lesson, if a disconnected, ito po yung lesson nung kwento. So hindi po para i-associate natin ang ating sarili doon sa widow at ikumpara natin yung unjust judge sa ating Panginoon na kailangan nating, kailangan nating balibagin mga kaibigan ng langit para ang Diyos ay tumugon. Iba po yung sitwasyon nung unjust judge doon sa widow. Iba po yun. Ang tamang lesson mga kaibigan, mga kapatid, mga kaibigan ito. Tayo mga mananampalataya, we are connected with God.
We are cherished by God. We are God's chosen people. At dahil tayo po'y konektado sa Diyos, dahil tayo ay pinagpapahalagan niya, dahil tayo ay pinili niya, mga kaibigan, hindi imposible at hindi tayo dapat manalig, hindi tayo dapat mawala ng pananalig na ang Diyos tutugon. Na ang Diyos tutugon. Ano man ang sitwasyong pinagdadaanan natin, pwedeng magtari ang Diyos, pwedeng magpaliban ang Diyos ng ilang panahon, hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos, kundi meron siyang tamang panahon eh. Meron siyang right purpose, right plan, right timing. Magtiwala ka lang, manampalataya ka lang sapagkat hindi pwede na hindi tutugon ang ating Panginoon. Alam niyo ang kailangan natin gawin as Christians, why pray? Kasi pribilehiyo po yun. We have this great privilege. Mga mananampalataya, pag tayo po dadaan sa problema, mababago tayo mag-worry, bago natin hayaan na ang pag-iisip at ang takot ay manahan sa ating puso at tanggalin ang kaligayahan sa ating buhay. Mga kaibigan, always remember to pray. Sana maalala natin itong Luke chapter 18. Na kung itong unjudged judge nga na walang pakialam doon sa babae ay tinugon yung request ng babae, how much more ako, anak ako ng Diyos eh. Ba't hindi dadating ang katugunan sa akin? Just pray. Just pray. As Christians, what we need to do is just to, tatlong huli, come boldly unto God. Come boldly unto God. Come boldly unto God. Kahit nakakatakot ang sitwasyon, kahit sa tingin natin hopeless ang sitwasyon, pero tandaan natin mga kaibigan, meron tayong isang Diyos na makapangyarihan at walang imposible na kailangan lang nating gawain is to come boldly unto the throne of God's grace. At ano ang sabi ng Bible? In Psalm chapter 103 verse number 8, the Bible says, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy." Ang sabi pa ng talata in Hebrews chapter 4 verse number 16, sabi ng Bible, let us therefore, ano sabi? Let us therefore, ano sabi? Come boldly unto the throne of grace. Come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ano kailangan natin gawin mga mananampalataya? Kapag naharap tayo sa mga sitwasyon, huwag kang matakot. Yung babae nga alam niyang hindi siya pakikinggan pero hindi natakot. Lapit pa rin siya ng lapit. Tayo pa kaya, anak tayo ng Diyos Christian tayo Ba't ka mamumuhay in discouragement? Ba't ka mamumuhay ng desperado? Ba't ka mawawala ng pag-asa? Ba't mo hahayaan na ang takot balutin ang kalooban at isip natin samantalang mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo hinirang para tayo ay matakot. Hinirang tayo mga kaibigan at iniligtas tayo ng Panginoon para bigyan tayo ng isang maayos at mapayapang buhay. Ang kailangan natin gawin mga kaibigan is to come boldly unto God. Pangalawa, not only to come boldly unto God, but call continually upon God. Ito yung lesson na makukuha natin doon. Di po ba doon sa unjust, doon sa widow, yung helpless widow, bagaman maraming bagay na wala sa kanya, bagaman mahirap siya, bagaman wala siyang estado, mga kaibigan, sa society, walang kumikilala sa kanya, pero mga kaibigan, kung merong bagay na meron sa kanya, ay yung patuloy niyang paglapit doon sa judge. Kung itong widow na ito, palapit ng palapit at laging lumalapit sa Diyos, how much more tayo? Merong mga mananampalataya, nag-pray lang ng isang beses, tumigil na nung hindi binigay Call continually upon God. O meron tayong hinihiling sa Panginoon na alam natin kalooban ng Diyos at may pagkakataon na hindi niya agad-agad binibigay, call continually upon God kasi mayroon siyang plano, meron siyang dahilan bakit niya dinidelay. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos, hindi dahil ayaw ng Diyos na ibigay, kundi dahil merong gustong makita at patunayan tayo sa Kanya. Kasi ang isang taong tunay na nananampalataya sa Diyos hindi titigil. Lapit ng lapit sa Diyos. Call continually upon God. Kaya ito po yung sabi ng Luke 18 verse number 1, and He spake a parable unto them to this end that, ano sabi naman, that men ought always, to pray. At ano sabi sa uli? Not to faint.
Pray lang. Attend ka ng prayer meeting service every Wednesday. Amen. Wag lang yung personal prayer natin every day. Humingi ka ng prayer request sa mga kapwa mananampalataya. At tayo personal na manalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Call continually upon God. And lastly, panghuli po. Pangatlo. Di pa pala, 4 pala to, sorry. Confidently claim God's promises. Confidently claim God's promises. Yung una, come boldly, call continually, confidently claim. Claim it. Claim it. Basta kalooban ng Diyos. Basta kalooban ng Diyos. Ngayon, kung yung nire-request natin ay para lang sa sarili nating kapakinabangan at alam nating hindi maluluwalhati ang Diyos, huwag mo nang ipagpilitan kasi hindi bibigay ng Diyos. Pero kapag tama ang panalangin natin for the glory of God, claim it because you will receive it. You will receive it. Ibibigay ng Panginoon sa tamang panahon. At ang Diyos kahit kailan hindi siya mahuhuli sa pagbibigay. Confidently claim God's promises. Anong sabi ng talata in 1 John chapter 5 verses 14 to 15? Sabi po ng talata in verse number 14 lamang po, verse number 14 and 15. And this is the confidence that we have in Him. Are you confident? Doon na sa pinapanalangin natin, mga kaibigan, na alam nating kalooban ng Diyos, are you confident o nagdududa ka pa? This is the confidence that we have in Him, that if we ask, ano sabi? If we ask anything. Ano sabi? Ano yung condition? According to His. Basta alam lang natin kalooban ng Diyos, mga kapatid, ha? Kaya kung tayo po, meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa saved, ang kalooban ng Diyos, mas save yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Kung alam natin kalooban ng Diyos yun, manampalataya ka, confidently claim, maliligtas yan sa tamang panahon, babaguhin yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi imposible sa Panginoon. At ano sabi ng Bible? That if we ask anything according to His, ano sabi? Will? Ano sabi? He heareth us. Naniniwala ho ba tayo? Siguro ang pinakamagandang tanungin natin, yung bang hinihiling ko kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? Yung bang hinihiling ko may bahagi sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos o ikakasaya ko lang at ikakamapuri ko lang? Kasi kapag ang Panginoon ang ating pong number 1 na binibigyan ng katungkulan o pinapatungkulan ng ating kahilingan, huwag ka mag-alala because the Lord will grant it to you. Be confident. Panginoon, magbabago asawa ko. Panginoon, ililigtas mo pamilya ko. Panginoon, bibigyan mo ako ng tamang trabaho. Panginoon, mapopromote ako. Panginoon, magkakaroon ako ng tamang mapapangasawa. Panginoon, ibibigay mo yung heart's desire ko. Kasi ang heart's desire ko, hindi lang para sa akin, kung hindi para sa kaluwalhatian mo. Just make sure na ang bagay na hinihiling natin, it is God's will. Because if it is God's will, be confident because the Lord will grant it to you. Panghuli po, consistently commit your cares to God. Meron ba tayong mga cares? Parang yung babae, maganda makita natin sa babae, meron siyang problema eh. Wala na siyang magagawa eh. Kasi una, mahirap siya. Pangalawa, widow siya. Walang magtatanggol sa kanya. Wala siyang pera. Mahirap siya. Hindi siya kilala. Alam niyo mga kaibigan, nang pumasok lang sa isip ng babae, ang tanging makakatulong sa akin yung judge, yung hukom. Para mabigyan ako ng hustisya, ang magbibigay kasi ng hatol, yung hukom. Kaya kahit ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang magagawa, helpless siya, pero sabi niya, hindi, wala akong ibang malalapitan eh, yung hukom lang eh, kaya gagawin ko lahat. Magiging consistent ako. Diba? Kahit hindi niya ako pakinggan, dire-diretso ako, bubulig-ligin ko siya, pepestehin ko siya. Hanggang sa mabuisit siya sa akin. O yun yung ugali ng babae, yun yung driving force ng babae. Tayo mga mananampalataya, hindi ganun tayo eh. Ang Diyos natin nakikinig, amen? Ang Diyos natin nangangalaga, ang Diyos natin importante tayo, amen? Bakit tayo titigil? Bakit yung babae sa kabila ng ganun yung ugali ng judge, tuloy-tuloy? Bakit tayo mga mananampalataya
mananampalataya, tumitigil na manalangin nung alam nating kalooban ng Diyos para sa atin. Let us consistently commit your cares to God. Ano man yung mga alalahanin natin, ano man yung mga problema natin, meron ba nagpapalungkot sa iyo? Meron bang sitwasyon na pinagdadaanan tayo? Meron ba tayong mga problemang kinakaharap? Just consistently commit your cares to God because He careth for you. Sabi ng Banal Kasulatan, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Why pray? Yun lang ang tanging solusyon. Ang ipinapakita sa atin dito, kung hindi lumapit yung widow doon sa judge, walang nangyari sa buhay niya. Helpless na siya, hopeless na siya. Wala pang nangyari at hindi pa niya natanggap ang hustisya. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sabi ng Bible, "Without me, ye can do nothing." At ang sabi ng Bible, whatever circumstances we are going through, kahit na ganong ka-imposible ng sitwasyon, always remember that with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Pray. Pray. Kung meron pong layunin ng prayer meeting service natin ito, hindi yung matipon lang tayo, kundi yung maintindihan at makita natin yung privilege and the blessing to pray. I hope ang bawat pag-attend natin ng prayer meeting services natin ay maging dahilan para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa panalangin. Matulungan tayong mapaalalahanan palagi that prayer is a privilege. Huwag nating baliwalain. Hindi lamang sa personal, kung hindi yung magsama-sama tayo to be reminded how important prayer is. At makarinig tayo ng mga pangangaral kung ganong makapangyarihan ang panalangin sa buhay ng bawat isa sa ating mga anak ng Diyos. Just pray. Just pray. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa pribilehiyong manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat lahat kami bilang mananampalataya nag-a-agree mahalaga ang prayer. Utos mo na kami manalangin. Pero kung magiging totoo kami, Panginoon, kung meron po kaming madalas na nababaliwala, na-take for granted, napapabayaan is our prayer life. Hindi po naman lumilipas ang bawat araw na hindi kami nagpe-pray. Every time nakakain kami, nakasanayan na namin na kami mag-pray. Rahil mo po sa amin every morning, nakasanayan na namin na ang unang pagkadilat pa lang namin, Lord, nagpe-pray kagad kami. No? Hindi po masama. Pero kung magiging totoo kami sa aming mga puso, nagpe-pray kami, pero yung kapangyarihan ng panalangin, yung purpose ng pananalangin, hindi po namin nararamdaman. Yung mga pagkakataon bilang mga mananampalataya, sasabi naming nananalangin kami dahil yung bibig namin, bawat salita, tama, lumalabas. Pero yung damdamin at yung puso, at yung paniniwala at pananampalataya sa panalangin, hindi po namin nakikita at nararamdaman sa buhay. Lord, nawa ito pong pag-aaral namin, ito pong prayer meeting service namin, mga prayer meeting services namin, Lord, ay kasangkapanin mo to remind us how important it is for us to pray sincerely to you. I-revive mo po ang aming prayer life. I-revive mo po kami. Patuloy kaming manalangin ng buong puso. At muli mo, Panginoong, iparamdam ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Na araw-araw ng buhay namin, Lord, hindi po kami, Lord, po pwedeng hindi manalangin ng taimtim sa iyo. Kung meron mang mga problema ngayong gabing ito, nagpapabigat ng aming kalooban, huwag kaming matakot, huwag naming hayaan, Lord, na ang takot ang manahan sa aming puso. Kabalisahan, kaguluhan ng pakiramdam. Kundi, Panginoon, nawa ngayong gabing ito, turuan mo kami, Panginoong, lumapit, may pagtitiwala. Tama ang puso, tama ang isip.
Tama ang paraan ng aming paglapit. Ngayong gabing ito, kung kayo po may inlalapit sa Diyos, kung kayo kinausap ng Panginoon, sa inyong kinatatayo, kanyang kinaupuan, just stand up. Hindi ko na kayo papupuntahin dito sa harapan. Pero kung meron kayong mga prayer requests, sa inyong kinaupuan, just stand up, manalangin kayo ng taimtim. Kung may naging paalaala sa atin ng ang mensahe ngayong gabing ito, tumayo lang kayo at manalangin kayo sa Diyos. Mahalaga ang panalangin, makapangyarihan ang panalangin. Mga mananampalataya, dapat matuto tayong manalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, palain mo po ang aming mga puso. Salamat po ngayong prayer meeting service namin. Salamat po, dinako mo kami sa lugar na ito. Alam ko po, Panginoon, na sa puso ng bawat sa amin, nandito kami, hindi po dahil ito yung unang pagkakataon na gaganapin namin dito. Hindi, Panginoon. Naniniwala po ako ng aking buong puso ng bawat isa sa amin na nandito sapagkat naniniwala kami sa kapangyarihan at kahalagahan ng pananalangin. Ama, anuman po ang mga dalahin ng iyong mga anak, bago pa man din kami pumunta, Panginoon, anuman po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin, inilalapit po namin sa iyo. Ikaw po makapangyarihang kumilos at gumawa ng paraan, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin kayang ayusin. Sa mga bagay, Panginoon, na malaking kaharapin para, Panginoon, sa amin. Yung mga mahirap, Panginoon, gawa ng paraan at solusyonan. Yung hindi namin kaya, Panginoong, balikatin sa amin pong mga kakayanan. Ama, ikaw po ang gumawa ng paraan. Nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw po, Panginoon, ang gagawa at magpapahayag, Panginoon, ng iyong biyaya at ng iyong magagawa. Kaya, Lord, luwalhati mo ang iyong sarili. Matutunan naming manalangin ng buong puso. Matutunan namin, Lord, manalangin, Panginoon, araw-araw. At matutunan namin, Panginoon, kilalanin ang kahalagahan po ng pagtawag sa iyo. I-bless mo pong yung mga anak sa anuman pong mga pinagdadaanan, anuman po, Panginoon, yung mga inilalapit. Panginoon, ikaw po magbigay, Lord, ng katugunan at ng kapahingahan at kapayapaan. Sa iyo po namin pinagtitiwalang lahat ng ito. Salamat po sa iyong mga salita. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na mga pangyarihan sa lahat. Amen at amen.